I will give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong magandang video na natanggap dito. Ito ay isang legit face marker kung saan ay malapit lamang ang nakabaong yaman dito. Bago natin tatalakayin, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kay Vic Michael Pagute, kay Afads 1986, Cirilo Jaom, Kawan Heart TV, Aldrin Jacinto, user CE5DQ, Alvin Pakyudan, Aldrin Jacinto, kay Tating Nalim Mansalay, shout out kay Intensity 7521, Robert Cabunilas, user WP5E, Madan Canonigo, shout out din kay Victor Macabio, kay Glenn Mario, Dennis Mordino, Sally Loma, John Yotso, Elben Famaran, and lastly shout out kay kina Edgar Malunes, kay Alvin Pakyudan at kay Jose Umayaw, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay mga katiyats, ito yung padalang video sa atin tungkol dito sa isang face marker at merong mga kasamang mga counter signs pa ito. Kaya atin muna panoorin ang buong video na ito bago natin to i-analyze. Okay mga katiyats, analyze na natin ngayon ito. Ang mukhang merong malaking mata, maliit, at bibig na parang may dimple. Okay, so ano nga bang ibig sabihin yan? Sa bibig mismo nito ay ito'y simbolo na ng arrow, nakaganyan yan. Ito yung kanyang dart, yung feather, at ito yung kanyang
arrow or pointer at papunta siya dito. Kaya try to check kung anong meron dito na banda. At yan din ang, kung tingnan nyo ang mata, ito, yan ay nakasipat papunta, okay, dito sa kanan. Okay, ang location ng marker na ito ay nasa creek. Siguro malapit ito sa falls kasi malakas ang tunog ng tubig. At ito sa tingin ko ay legit marker kasi meron siyang countersign sa likod nito. Kaya ating tingnan ang likod ng bato na ito. Ito yan. Ito yung mata na nakatingin dito sa kanan. Ito yung maliit. At ito yung kanyang bibig na nakaganyan. So ang bibig pala ay may tinuturo ito. Yan, countersign yan. Man-made na hole. Kasi serrated ang butas. Hindi siya perfect na makinis na pagkabilog, kundi nakaganyan siya, parang magaspang. Okay? At yan din ang sinisipat ng mata. Kaya ito na sign, nagsasabi na treasure under or treasure on the spot. Kaya ang treasure ay dito lang yan na banda sa palibot niya. Ngayon, look for another countersign. Merong dito, ito. Naka-curve. Isang tinuturo niya ay ito na portion, which is meron din naman uli maliit na triangle at butas. Hindi tayo sure kung nature yan, pero yan ay mga sign ng treasure under. Okay, at ang maganda dito ay itong sa itaas ay meron ding counter sign dyan. Okay, tingnan natin ang itaas nito. Okay, ito yan. Ito yung bilog. Ito yung nagturo ng pababa. Ito yung kanyang mata na nagturo dyan, nakatingin. At ito yung sinasabi na countersign sa taas, triangle mark, which is mahaba siya, ganyan siya, mahaba itong portion na nakaturo pababa. Kaya siguradong pointer to treasure ito. So saan ba yan nakaturo? Of course, tinuturo niya na portion. Ito yung triangle niyan. Pahaba na triangle to, hindi equilateral. So arrow yan. Yan ay arrowhead. Ito ang tinuturo niya. At yan na portion ay ito. Dito yung triangle. Ito ang tinuturo niya. So ito na portion ang dapat linisin, clear out, tanggalin yung mga bato dyan at mag-test dig dyan ng 2 meters. Okay, karamihan kapag treasure in the creek ay nakalagay sa semento or konkrito ang item. Kaya kung meron, unan yung matagpuan ay yung box. Hindi perfectong box yan, pero meron siyang sukat na 2x2x3. So 2 ang height, 2 feet. 2 feet ang height, 2 feet din ang kanyang width. At ang length niya ay 3 feet. So 2x2 by 3. Karamihan yan ng mga nakuha ng mga unang treasure hunters sa kanyang sign. Okay, patuloy tayo. Kaya ito yung ating suspect dyan, mga katiyat, sa marker na ito. Dito lamang para sa akin, wala nang iba. Kaya ito. Okay, jackpot yan. Ngayon, papunta tayo sa ibang sign na nakita. Ito ay pwedeng nature lamang yan. Okay, kasi meron siyang, maganda sana ito kasi may butas dito, pero kung tingnan natin, maraming butas ang bato na natural. Kaya ayan, marami oh. Kaya hindi tayo makakonfirm yan na ito ay treasure marker. So para sa akin, huwag nyo nang pansinin muna ito. Panghuli na yan kapag wala talagang makuha. Okay, kasi pwedeng nature lamang. Dako tayo sa isa pang, ito'y malapit sa face marker. Meron itong heart na sign dito sa gilid. At ito ay, kung ulo man yan ng maliit na ahas, kasi ang ahas ay pointer,
Para kasi siyang matulis. Ayan, mga ganyan, no? Para siyang putol na ulo. Make that putol na ahas. So ang putol na ahas ay pointer yan to treasure. Kaya check nyo itong dito sa baba. Kung pwedeng maghukay dyan ay test dig kayo ng 2 meters deep. Okay, walang mawala sa atin mga katiyats. Meron na naman magsabi na nature ito. Siyempre, gawa sa nature yung mga bato na yan. At meron pa lang sa unahan, no? Ito'y man-made. Klarong-klaro yan sa malayo. Man-made na hole. Sabi niyan, treasure on the spot yan. So, pwedeng treasure below, treasure beside, treasure at the back of this rock. Ito, i-check nyo ito mga katiyats. Magandang marker yan. Yan ang fulcrum marker. Fulcrum point or the central marker. Kaya gamitan nyo ng compass. Yan, iganyan nyo ng compass. At kapag na-layout nyo na sa compass yan, nakita nyo, tingnan nyo yung mga direksyon ng mga bawat dulo ng compass. Tulad nito, ito ay south, kaya pwedeng meron dito. At east and west, check nyo rin. At doon sa norte ay meron din yan doon sa unahan, kaya check nyo ito. Okay, so dito pwedeng mag-test dig sa baba nito ng bato na yan. Okay, last marker. Okay, naubos na pala natin. So ito lang mga katiyats, magandang mga marker ito. At 100%, sabihin natin 99%, na meron talagang treasure sa vicinity, sa palibot na ito. Kasi maraming man-made yan na bilog na gawa ng tools. Okay, good luck sa inyo. Sana ay matagpuan nyo yan sa tulong ng ating Panginoon. Ako'y magpaalam na. God bless you all and take care of yourselves.